Mula sa Far East Broadcasting Company, Philippines, narito ang isang programang tatalakay sa iba't ibang kaisipan ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Jebo Banzuelo. Isang mapagpala at mabiyayang araw mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo, at ito po ang programang Kamalayan na napapakinggan sa FEBC Radio TV. Napapanood po tayo sa Facebook Live at YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV, gayon din sa channel 185 sa GCTV. Sa radyo, pwede po tayong subaybayan sa NCR gamit po ang 702 DZAS. Pwede po ang 1143 DZMR kung kayo po ay nasa Northern Luzon. O kaya naman po ang DYVS sa Visayas or DXKI FEBC kung kayo naman ay nasa Coronadal, South Cotabato. Tayo po ay mag-aaral tungkol sa pagpapasalamat sa ating Panginoon. Ang sabi po sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 16 to verse 18. Always be joyful, keep on praying, no matter what happens, always be thankful, for this is God's will for you who belong to Christ Jesus. Isang malaki at malakas na hamon po ang binibigay sa atin dahil sabi nga ng isa pang salin, in everything give thanks. Ayan. Kaya mapapatanong tayo, ano ba yung everything na yon? Ayan, malaking hamon yan eh. Dahil pag sinabi po nating everything, ibig sabihin po niyan ay samut-saring mga karanasan. Karanasan na marahil po ang iba ay mainam para sa atin, so madaling magpasalamat. Karanasang maganda, so madaling sabihing, salamat Panginoon. Karanasang umaayon sa ating inaasahan, so madaling magsabi ng praise the Lord. Pero ang challenge po rito, everything eh. So, ibig sabihin, pati po yung mga karanasan na hindi masyadong kaaya-aya sa ating sariling pang-estima, kinakailangan pong makita rin natin kung paanong magpapasalamat maging sa gitna ng ganoong mga sitwasyon. So, yan po ang pag-aaralan natin ngayon. So, mahalagang unawain po na yung gratitude o pagpapasalamat is not a matter of emotions but of convictions. Kadalasan kasi nakaugnay yung ating pagpapasalamat sa ating emosyon. Kaya yung emosyon, ever-changing yan, di ba? Mamayang masaya, mamayang natutuwa, mamayang galit, mamayang malungkot. So ang emosyon ng tao, pabago-bago eh. At kadalasan po, yung emotion natin ay nagre-respond sa ating circumstances. So in other words, kapag maganda po ang circumstances, sa ating emosyon, tayo po ay masaya, marahil mapagpasalamat. Kaya nga po, kung susundin natin ang sinasabi ng talata, in everything give thanks, or in all circumstances, mapapansin po natin na ito'y merong mas malalim na pinagkukuhaan ng dahilan. Sapagkat kung circumstansya lang po at ang pagpapasalamat ay emosyon lamang, hindi ho pwedeng mangyari itong in everything. O kaya yung sinasabi dun sa isa pang salin, no matter what happens, always be thankful. Hindi pwede. Kaya nga ito pong gratitude o yung pagpapasalamat is not a matter of emotions, it is a matter of convictions. Pag sinabi nating conviction, paninindigan sa ating mga pinaniniwalaan. Tingnan muna natin. Bago tayo dumire-diretso, unawain muna natin po ang ilang bagay. Ano po? Napakahalagang makita na kadalasan din po, may problema tayo sa pag-unawa sa salitang blessed. Kadalasan kasi, pag sinabi nating blessed, tayo po ay nakasentro sa mga material na bagay. No? With our limited understanding, tinitingnan natin yung dating ng mga bagay at minsan sasabihin nating blessed, may mga times namang hindi blessed. Pero ito, tandaan nyo to. Tatlong bagay po, you will never feel blessed if, number one, you worry. Ang pag-aalala po, ay isang bagay na umaagaw sa ating pakiramdam ng pagpapala. Minsan tamasa mo yung pagpapala eh. Kaya lang dahil nagkakaroon ng pag-aalala, nawawala po yung pasasalamat, nawawala yung peace of mind,
nawawala po sa atin yung pakiramdam na tayo po ay pinagpala sa kadahilanan nga na nangingibabaw yung pag-aalala. Merong author na nagsabi na inaral po nila yung worry nung time daw po ng World War II. Vietnam War, rather. Ito pong kanilang pag-aaral nagpakita na mas marami ang namatay na related po sa atake sa puso dahil sa pag-aalala kumpara po sa aktual na namatay sa digmaan. So isipin mo yun, mas marami ang namatay doon po sa atake sa puso dahil sa pag-aalala kaysa po yung mismong namatay sa digmaan. So, kung ating titingnan, itong worry talagang matindi ito. Minsan katatanggap mo lang ng sweldo, pag nag-alala ka, paano na bukas, paano na sa susunod, ano kayang mangyayari sa ilang mga araw pang darating. Nako, mangingibabaw na po ang takot at pag yan ay nangibabaw, ayan na po, mangyayari na po ay sa halip na makita natin yung pagpapalang taglay, pagpapalang nariyan na, ang iisipin natin yung problemang hindi pa dumarating o baka nga hindi darating. Pero meron tayong perception na ito'y darating. Sabi ng isang author, yung worry daw po is a thief that robs us of our joy. Ang pag-aalala ay isang magnanakaw na nag-aalis ng ating kagalakan sa mga sitwasyon. Totoo ito, no? Talagang ninanakaw po nitong pag-aalala yung ating kagalakan sa ating puso. So, when you worry, you will never feel blessed. Kaya pag nagwo-worry ho tayo, sa halip na makita mo yung eto yung pagpapala, naku, hindi mo makita. Kasi ang nangingibabaw sa'yo, yung mga takot, pangamba sa mga bagay na maaaring mangyari, pero maaari din namang hindi mangyari. Number 2, you will never feel blessed if you focus on wants rather than on needs. Ito, iba ho kasi yung wants o yung gusto lang, iba rin po yung needs. Pag sinabi po nating wants, ito po ay may kinalaman sa mga bagay na marahil po ay kaya nating mag-survive na wala ito. Ang problema po kasi, itong wants natin, ever-changing ito . Mapapansin nyo sa tao na palit ng palit, parang hindi tayo nasasatisfy. Yung sinasabi nga nila yung consumerism, no? Yan po ang makikita natin sa lipunan natin. Every time na may ilo-launch na bagong product, ang palaging sinasabi, this is a new and improved version. Sa bagay, wala namang magsasabi na mas mahinang klase ito kumpara dun sa nauna. Palaging better, palaging mas mainam, palaging mas mahusay. Yan po laging sinasabi. Ngayon, ang malaking problema ito. Pag tayo po ay nakatuon doon sa ating wants, naku, wala tayong contentment. Maya't maya, hanap tayo ng mga bagay na magbibigay ng kasiyahan. Mamayang natamasa mo ang isang bagay na magpapasaya sa'yo. Tapos later on, mananawa ka na rito, may darating na bago, hindi pa nasisira yung luma, you crave for the new one, and then may darating na naman. So, bandang huli, marirealize po natin, naghahangad na tayo ng mga bagay na para bang sabi nga ni Solomon, it is like chasing after the wind. Mga bagay na hindi natin abot-abutan, parang hinahabol yung hangin. Yan po ang problem . Kaya merong author na nagsabi, ang solution daw po is appreciation, not acquisition. Kasi yung acquisition, pag natamasa mo na yung mga bagay, pansinin mo, palagi pa rin may kulang, di ba? Pag natamasa mo na yung mga bagay, palagi na namang meron na namang gusto, may bago na namang hahanapin. So, balik at balik tayo doon sa, nandoon po yung kaisipan na parang naghahabol sa hangin, no? Hindi maabot-abutan. So, you won't feel blessed if you worry. You won't feel blessed if you focus on wants rather than on needs. And then thirdly, when you are wasteful. Pag sinabi nating wasteful, ibig sabihin, sinasayang po natin yung mga pagpapala. Alam nyo, may kinalaman to sa stewardship of resources . Paminsan po sa sobrang kabutihan ng ating Panginoon, dumarating yung pagpapala way before the need comes. Opo, may mga times na may pangangailangan, tapos may darating na tulong. May mga times naman na nauuna yung biyaya bago dumating yung pangangailangan. Ang nagiging problema lang, pagka mali po ang pananaw natin sa unang dumating. Paminsan, di ba? Pag may bonus, pag may extra, ang iniisip natin, ay naku, pwedeng gamitin to sa kung anong gusto. So ano nangyayari bandang huli?
yung pwede sanang isave, itago, at gamitin bilang paghahanda sa mga darating na pangangailangan, nako, hindi na. Ang nangyayari po, nagagamit. At bandang huli, pag dumating na yung lehitimong pangangailangan, wala na, naubos na. Yan ang problema. So, when you worry, when you focus on wants, when you are wasteful, you will never feel blessed. So, unawain natin ngayon ang pasasalamat. Paano ba ito at ano ba ito? Bakit sinabi ng Bible sa atin? Balikan natin itong salin na ito. No matter what happens, always be thankful. No matter what happens, always be thankful. So let's look at several important points para ito po ay ma-apply natin sa ating buhay. Una po, we have to remember that this is actually an expression of faith. Pananampalataya sa Diyos. Bakit? Pananampalataya na ang Diyos ay tutugon sang-ayon sa kanyang karunungan. Palagi ko pong sinasabi at binabahagi sa inyo yung paborito kong quotation on prayer na kung saan ang sabi ron, keep on praying knowing that God's answers are always wiser than our prayers. Palagi daw pong manalangin dahil meron tayong katiyakan na ang katugunan ng ating Panginoon ay palaging mas mainam kaysa sa ating mga kahilingan. Naku, napakatotoo niyan. Yung katugunan ng Panginoon ay palaging mas mainam kaysa sa ating mga kahilingan. So it is an expression of faith. Nagtitiwala tayo na, Lord, kung ano man ang iyong sagot, alam ko pinakamainam yan. Kasi po ang Panginoon pag sumagot, hindi po sa lahat ng pagkakataon ayon sa 3 letter K, no? Hindi ayon sa kagustuhan natin. May mga times na yung binibigay niya ay naiiba doon sa hinihiling natin o sa gusto natin. So may mga times na gano'n. Pangalawa, hindi rin po palagi na umaayon sa kapanahunan natin. May mga times na yung timing ng Panginoon ay naiiba doon sa ating timeline. Kaya paminsan po ang feeling natin parang darating pa ba? Sasagot ba ang Panginoon? Tutugon ba siya? Ibibigay ba? Ipagkakaloob? So may mga times na naiinip tayo dahil nilalagyan po natin ng timeline ng ating Panginoon, di po ba? So mahalagang paalala sa atin ito na yes, maaaring may sarili tayong timeline, pero parte po ng ating pagpapahayag, pagpapakita ng ating pananampalataya sa Panginoon ay yung pong ating pagtitiwala sa kanyang timing. So, minsan hindi ayon sa kagustuhan natin, minsan hindi ayon sa kapanahunan natin, minsan hindi rin umaayon sa kaparaanan natin o yung means. May mga times po kasi na ang pagsagot ng Panginoon naiiba dun sa inaasahan natin. Kaya paminsan ang nangyayari, pagpapala na yung dumating, hindi pa natin nare-recognize as a blessing dahil, kumbaga, sa iba tayo nakatingin, iba yung inaasahan natin. Paminsan po, halimbawa, may financial need. And sometimes we pray and we're expecting na babagsak na lang sa langit, may tatawag, o kaya may magsasabi, bibigyan kita ng pera. Minsan, nakala natin ganun palagi. May mga times po na ganun, pero hindi sa lahat ng pagkakataon. Sometimes God will maybe give you a work na magpo-provide sa pangangailangan. So it's still provision. May mga times naman na marahil po ay mababawasan yung expenses or maybe meron kang ibang other expenses na hindi na matutuloy so you're able to save up. Bottom line, hindi lang po iisa ang paraan ng Panginoon. Sabi nga ng author na si Warren Wiersbe, pag tayo daw po ay nananalangin, meron pong 4 na sagot ang Diyos. 4 na potential o posibleng sagot. Yung una po is go. Ibig sabihin, yes. Tama yung request, tama yung kahilingan, nasa tamang level ka ng spiritual maturity, so therefore, go. May mga times naman na marahil po ay tama yung request, pero yung timing mali. So ang sagot ng Panginoon, slow. O dahan-dahan muna. In God's time, ibibigay sa iyo. Di ba, minsan ganyan? Tama naman yung kahilingan pero wala sa tamang panahon So, inappropriate. So God will say, slow. Or, there are times na God will say, grow. Tama yung kahilingan, hindi naman factor yung paghihintay, ang kulang maturity. Aba, minsan po hingi tayo ng blessing. Sabi nga ng aking mentor,
Sabi niya, instead of asking for blessings, increased blessings, ang sabi niya, ask for increased capacity. Tama yun. Humiling tayo ng higit pang kakayahan para yung pagpapalang darating, ma-handle natin ng tama, ma-manage natin ng tama. So, ganun po ka-importante yon mga kapatid, na titingnan natin na may mga times po talaga na yung hinihiling natin, gusto na natin, pero wala tayo sa tamang level of maturity eh. Yan minsan na nagiging problema, no? Para bang iniisip natin, si Lord ayaw sumagot, ayaw pang ibigay, kailan pa? Again, mga kapatid, magandang tandaan, baka tinitingnan ng Panginoon yung capacity mo. Sa Proverbs 30:7-9, and you have heard this from me several times, na kino-quote ko po ito, ang sabi doon, Lord, give me 2 things before I die. First, help me not to tell a lie. Second, give me neither poverty nor riches. Sabi niya, wag mo akong pahirapin, wag mo akong payamanin. Ang hirap intindihin, ano? Pero may karugtong sabi niya, because if I become poor, I may steal and thus cause shame to your holy name. If I become rich, I may forget you and say, who is the Lord? So give me just enough to satisfy my needs. Bigyan mo lang ako ng sakto lang sa aking pangangailangan para matugunan yung aking pangangailangan. Kasi ang sinasabi po nung particular individual na yon na nagsabi ng panalangin iyon, dalawang extreme may tendency poverty, prosperity. No? Yung poverty, kahirapan, pag hindi natin kayang i-handle yan, pwede tayo makagawa ng bagay na hindi kalugod-lugod sa Diyos. The other extreme is prosperity. May mga tao po na hindi ma-handle yung prosperity. Minsan pag masagana, nakakalimutan ng Diyos. Kaya sabi niya, kung makakasira lang ito sa aking spiritual life, huwag mo ibigay sa akin, Panginoon. Ibigay mo lang sa akin kung aayon sa aking spiritual na kakayahan. O ganda, di ba? So yung sagot ng Panginoon, pwedeng go, pwedeng slow, dahan-dahan in God's time, pwedeng grow, develop maturity first, and then, at saka tutugon ng Panginoon, or maybe sasabihin ng Panginoon, no, tatanggihan tayo. Now, ito po, of course tayo, meron tayong preferred answer to our prayers. Meron tayong inaasahan at inaasam na sagot sa ating panalangin. Pero itong tatandaan natin, alin man po doon ang isagot ng Panginoon. If God tells you go, if God says slow, if God says grow, or if God says no, keep in mind, ano man ang sagot ng Panginoon, it is always the best answer, dahil yan po ang tumutugma sa ating kalagayan at pangangailangan sang-ayon sa karunungan ng ating Panginoon. So, expression of faith and gratitude, dahil nagpapasakop tayo at kinikilala natin na, Lord, yung iyong sagot mas mainam kaysa sa kahilingan ko. Alam ko na meron akong mga bagay na hindi nauunawaan, hindi nakikita, at pagka ikaw ay sumagot, ito'y palaging sang-ayon sa pinakamainam, sang-ayon sa iyong karunungan. Napakagandang bagay, mga kapatid. Kaya tayo po, hamon din sa atin ito. Naalala ko yung sinabi ng isang quotation. Sabi niya, sa atin daw panalangin, ingatan natin na baka nag-a-assume tayo na alam na natin kung paanong kikilos ang Diyos. Always remind yourself of who God is and of who we are. Sino ang Diyos at sino ba tayo? Ano ang magagawa ng Diyos at ano yung limitasyon po natin? Kasi minsan nakakalimutan natin, minsan nga pag nananalangin tayo, may mga times na ang tendency natin is to be specific. Ngayon, hindi po masama, lilinawin ko, hindi masama na maging specific, pero yung pagiging specific natin, kung yung pagiging specific natin ay nanggagaling po sa isang puso na nag-a-assume na alam na natin kung paano kikilos ang Panginoon, may mali po doon. Kasi para bang ikinulong na natin ang Diyos sa kaparaanan, kapanahunan, at kagustuhan natin. Na pag hindi dumating sang-ayon dyan, Lord, wag na. Para bang tinuturo na natin sa Panginoon kung ano yung gagawin, kung ano yung kahilingan, kung ano yung gusto natin, paano darating, kailan darating. Di ba? Minsan ganyan tayo, no? Ulitin ko, hindi po masama na maging specific.
but always with the attitude of submission. Huwag po yung iisipin natin na parang, Lord, sa ganitong paraan lang to masasagot. Ito lang ang bukod tanging paraan para mangyari ang dapat mangyari. When we do that, we create limitations in our mind and oftentimes we set up ourselves for frustration. Kaya may mga tao nagtatampo sa Panginoon. Isipin mo, pagtampuhan mo yung Diyos. Pagtampuhan mo ang Diyos na marunong sa lahat, bakit nangyayari yun? Bakit may mga tao na pag hindi nasagot ang panalangin, nagtatampo sa Panginoon? Alam niyo kung bakit? Kasi akala natin mas marunong tayo sa Diyos. Kasi akala natin mas magaling yung paraan natin sa Diyos. Kasi akala natin tayo nakakaalam ng pinakamainam. Kaya magandang i-remind sa ating sarili, mga kapatid, we just have to submit to the Lord. Tandaan nyo yung basic foundation. No? Tinuro ito ni Henry Blackaby at Claude King doon sa aklat na Experiencing God. Ilang prinsipyo po. Ang sabi niya, God is good. No? God is good. His will is always best. Dahil ang Diyos po ay mabuti, ang kanyang kalooban, palaging pinakamainam yon. So don't ever think na mas marunong tayo sa Diyos, mas mabait tayo sa Diyos. Mabuti ang Diyos, ang kanyang kalooban, anuman yon, is always best. Next, hindi lang siya mabuti. No? Sabi nga, God is also all-knowing. His directions are always right. Ang Diyos po marunong sa lahat, alam niya ang lahat, so yung kanyang direksyon para sa atin, palaging palaging tumpak yan, palaging tama yan. No? Kailangan natin pagtiwalaan. Kaya nga 'di ba sa Proverbs 3, sabi doon and lean not on your own understanding, in all your ways acknowledge Him, and He will crown your efforts with success. O dinagdag pa, do not be impressed with your own wisdom, instead fear the Lord. 'Di ba? Kasi minsan parang tingin natin mas marunong pa tayo sa Diyos eh. So let us remind ourselves that God is all-knowing, His direction is always right. And then pangatlong katotohanan po, God is all-powerful. He can enable me to accomplish His will for my life. Makapangyarihan ng Diyos. At sabi nga sa Bible, no, wala pang nakakaisip, nakakaalam ng mga plano ng Diyos para sa atin. And napakaganda rin yung madalas ginagamit sa benediksyon sa Ephesians chapter 3, na kung saan sinasabi po sa atin doon na sa Diyos na makagagawa ng higit pa sa ating mahihiling o inaasahan. O grabe yun. Ibig sabihin po talagang nagtitiwala tayo sa kanyang wagas na karunungan, magtitiwala tayo sa kanyang magagawa, nagpapasakop tayo sa kanyang kalooban. So mga kapatid, kaya po pag nagpapasalamat, hindi lang ito past-oriented na may pagpapalang dumating, okay, magpapasalamat. Hindi po. Ang tunay na pagpapasalamat ay bunga rin naman ng pagtitiwala kahit sa mga bagay sa kasalukuyan at mga bagay na darating pa lamang. Pagkaganyan po ang ating ginawa, ay tunay po na masasabi natin na ang Panginoon ay karapat-dapat pasalamatan. Okay? So, dito po tayo pansamantalang nagtatapos mga kapatid. Ito po ang programang Kamalayan na napapakinggan sa FEBC Radio TV. Tayo po ay napapanood sa Facebook Live at YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV. Gayon din sa channel 185 sa GCTV. At ito naman ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo, pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat. Iyong napakinggan ang Kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan@dzas.febc.ph.